Hey mga kaalay! So ngayon ay last day namin dito sa Cebu City at kung makikita nyo, dinadala na namin yung mga bagahe namin dahil isasakay na siya sa bus habang naglalakbay kami. Di na po kasi kami babalik sa Alta Cebu Resort mga kaalay. Diretso na kami mamaya pauwi pagkatapos ng schedule namin. Ngayon, andito kami sa Cebu Safari and Adventure Park na kung saan ay makikita namin ang iba't ibang klase ng mga hayop na hindi namin basta-bastang nakikita dito sa syudad. Binibigyan na kami ng mga stubs na kung saan ay magagamit namin para sa entrance at para sa aming lunch. At andito na kami sa bungad ng Cebu Safari and Adventure Park at sasakay kami ngayon ng isang tram para ihatid kami doon sa mismong zoo. Mula naman dito sa tram mga kaalay, makikita natin ang magandang tanawin ng Cebu Safari and Adventure Park. At kung makikita nyo po, yung 5 buses na yan po yung mga bus na sinasakyan namin. Fun fact nga po pala mga kaalay, itong lugar na to para sa akin ang pinakamatagal namin biniyahe kasi mukhang inabot kami ng 2 hours sa pagbibiyahe para lang makarating dito. Nasa bukid po kasi siya mga kaalay kaya hindi ganong accessible lalo na sa mga walang sasakyan. Sige girl, takbo lang. Dagan dyan. Itong mga lugar naman na to mga kaalay, hindi ako sure. Pero parang ito yung mga department nila dito na kung saan magbi-breed sila ng iba't ibang mga hayop. Mostly po sa nakikita ko dito ay mga ibon yung mga binibreed nila. These are just based on what I saw doon mga kaalay. Kasi hindi naman po namin talaga as in nilibot yung lahat ng mga lugar dito sa safari kasi nagmamadali rin kami. Dito po ay may nakita kaming mga giraffe. Atik-atik rana. Asa ba? Oh, na di ay. Dark. At dito naman po may camel. Tapos andito na naman kami sa may mga ibon. Different kinds of birds mga kaalay ay nandito. Delikado.
Actually, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko dyan. Sa sobrang daming klase ng ibon mga kalay, hindi ko na alam kung gaano na ako katagal dito. Dara, oy, namatawakan. At ngayon, andito naman tayo sa may mga isda. At gaya nga na nakikita nyo, Binturo nga pala yung pangalan nito. Tapos, bumaba na naman po kami para pumila para sa White Lion Safari. Of course, sa lugar na to, expected na makikita natin dito yung mga white lions. Kaya tingnan nyo nga naman yung sasakyan namin mga kaalay. Sobrang enclosed masyado. Si kuya naman na naka-green mga kaalay ay yung tour guide namin. Oh my God. Ito yung mga white lions. Bugoy! So you might be wondering also why they are called white lions when they're not entirely white anymore. It's because they're not so white. Marami rin pong mga activities ang pwedeng gawin dito sa Cebu Safari mga kaalay. Yang vinibidyohan ko ay isang mga yan sa mga pwede nyong gawin kung andito kayo sa Cebu Safari. Ang pupuntahan naman namin ngayon ay ang African Savannah. Dito natin makikita ang mga zebra, impala, Thompson's gazelle, wild deceased at iba pa. Corn, that's the Gemsbok or Oryx gazelle. Gemsbok can survive for up to 1 year without drinking any water. Wow. They will just rely on the moisture of plants to survive. So again, now we have their the Gemsbok. Domesticated in some regions in Africa up until now for its milk. Since milk of an eland is 3 times more nutritious compared to a cow's milk. Tapos beside him is the greater kudu. Corn sa greater kudu can grow for up to 6 feet. So twist na siya. Tanaw siya. Hi. Ah! Waterback is they are not fast runner, that's why they rely on water to escape from predator like lions. Nakaswim sila and they have oily secretion on their body for waterproof. It has a stinky smell, that's why the predators will just choose another prey. Savannah since the name. So, ang dami-dami nga po palang sinasabi ng tour guide namin mga kaalay about sa mga hayop na yan nakikita nyo sa screen. Migration. Was average like good. Ito naman po ang mga zebra. Yo. Okay, the highlight here of the zebras. Zebras are black covered in white stripes. Their stripes are unique but same as our fingerprint, so there's no two zebra that has the same. At syempre, pagkatapos ng lahat, di mawawala ang ating kainan. Kanila ako te.
At dito naman ay naghahanda na naman kami para sa next destination namin. At ngayon, andito po kami sa Battle of Mactan Shrine. Sobrang nakakamangha po yung structure na to kasi sobrang laki. At ang isa pang nakakamangha dahil ang arkitekto nito ay galing sa Cebu lang din mismo. Pagkatapos sa Battle of Mactan Shrine, napadaan kami sa Fort San Pedro. Tapos ang next stop naman ay syempre ang museum. Pero dito mga kaalay, pinagbawalan po talaga kaming mag-video doon sa loob ng museum. Kaya wala akong maipapakita sa inyo dito. So ipopost ko na lang po yung lahat ng mga kuha ko doon sa loob ng museum sa IG ko. Next stop naman ay ang Magellan's Cross na noon ko pa talaga nakikita sa mga libro at ngayon ko lang nakita personal. At ang huling pinuntahan namin mga kaalay ay ang the one and only SM Seaside. And now presenting the Sweetest Couple Awards goes to the two at my front. At andito nga po pala kami ngayon sa Tongyang Plus kung saan dito kami magdi-dinner. Daghan diri ako. May man diri ka daghan. Sobrang nakakatawa ang nangyari dito mga kalay kasi halos lahat kami mga first time dito kumain. Kaya hindi namin alam kung ano ang dapat naming lutuin. Kaya yung nangyari, yung nakain ko is hot pot lang. Pero sobrang unique nung experience mga kaalay. Talagang binibreak namin yung limits namin para itry rin yung mga pagkain na hindi pa namin natatry before.
schedule, but I'm happy that we were able to visit all the places, especially sa day 1 na medyo kulba-kulba kay no kay happy na gito dili madayon ang waterfront pero nag-enjoy mo? Yes! Okay. So thank you so much for your cooperation. Asayo pa din ang 9 day. Oh, Ilongos. At ngayon, nandito na naman ulit kami sa departure area sa may pier na kung saan ay sasakay na naman kami ng barko papuntang Hilongos. At ito na nga, sobrang daming karga ng mga kasama ko. And of course, sumakay na ulit kami ng barko para makauwi dito sa Baybay City. At nagulat po kami mga kaalay kasi sa last minute kung saan andun na kami sa loob ng barko, nag-announce dun sa mga GC namin na may tour po pala kami sa loob ng barko. At ito ay isa sa kasama ko, gusto daw niyang masama sa vlog. So sige girl, go lang. So ito na nga po pala yung information office or information desk ng Roble. At ayun pa yung isa, nandoon sa gilid. Ginagawa mo dyan, girl. Ito, may orientation bago kami nag-ikot-ikot sa loob ng mga iba't ibang klase ng accommodation ng barko. At dahil nga gabi na kaming nag-tour, so expected na halos lahat ng mga tao dito ay natutulog na. So hindi kami dapat sobrang mag-ingay. Ito talaga sobrang high class, sana all. Tsaka syempre, hindi pwedeng mawala ang chapel. So ito lang naman po kami mga kaalay, sinusulit talaga yung experience sa last day ng tour namin. Natas Pacific Ocean, guys. Okay, umani apel muna dia. So yeah, before matapos tong vlog na to, gusto ko nga po palang magpasalamat unang-una sa kabady ko na andi dito sa video, nakikita nyo palagi. Kasi siya palagi yung kasama ko habang nandito ako sa ibang lugar. Siyempre, first time kong umalis sa comfort zone ko, kaya hindi ako masyadong kabisado sa mga lugar na pinupuntahan ko. Buti na lang andyan siya, nagsisilbing guide ko. So thank you so much, Apple Queen. And of course, Kuya Kurt. Then sa daddy ko na nagsuporta sa akin para makasama ako sa tour na to. Thank you po, Dad. Sa mama ko at sa lahat po ng mga tumulong at nag-alay po ng mga dasal nila bago po kami umalis. Maraming salamat po dahil sa inyo ay naging successful naman yung biyahe namin papunta doon at pauwi dito. At pagkalipas po ng ilang oras, nakarating na po kami sa Hilongos, Leyte. At nagbiyahe na naman po kami ng halos 1 oras para makarating dito sa Baybay City.
Then, tadan! Andito na kami ulit sa Bye Bye City. It's nice to be back home. Sa lahat po ng mga umabot hanggang dito sa day 3, maraming salamat po sa panonood nyo sa series na to sa aming tour. At naway, manonood pa rin po kayo sa susunod kong mga uploads. Thank you and bye! Buyers! Mga tugta ng kalakihan eh.